Commission on Elections inilatag ang mga patakarang ipatutupad dito para sa nalalapit na pagsisimula ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Ang mga dapat abangan, alamin sa sentro ng balita ni Luisa Erispe. All systems go na ang lahat para sa Commission on Elections na napipintong paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato para sa 2025 midterm elections. Katunayan, nailatag na ng COMELEC ang lugar kung saan maghahain ng COC ang mga tatakbo para sa national positions simula sa October 1 hanggang 8 at ito ay sa Manila Hotel Tent City. Pero may paalala lang ang komisyon para sa mga magsusumite ng COC. Maganda pong sundin na lang. Yung po ginagawa natin upang hindi lang para lang kayo sa pagsasama na madami, kung hindi ang purpose po natin dito, gawing orderly ang filing ng Certificates of Candidacy. Ilan sa mga patakaran ng COMELEC na mahigpit nilang ipatutupad para sa mga senador na magsusumite ng COC, dapat hanggang 4 lang ang kanilang kasama. Sa mga party list naman ay hanggang 3 lang. Sa mga lokal na posisyon naman, pinapayuhan din kung maaari, limitahan lang ang kasama sa pagpunta sa mga opisina ng COMELEC. Muli namang pinagbigay alam ng komisyon na para sa transparency, ipapaskil nila ang mga COC ng mga kandidato. Tayo po'y magmo-monitor sa buong bansa sa mismong filing ng candidacy natin. At again, ang ating pong panawagan sa mga magpa-file ng candidacy, sana po yung proper form ng COC ang gamitin nyo. Baka kayo ay questionin pa. Dapat kumpleto yung lahat ng items na hinihingi o datos na hinihingi ng Certificate of Candidacy. Samantala, para naman sa darating na eleksyon, nasa National Printing Office na ang mga bagong makina na gagamitin sa pag-imprinta ng mga balota sa 2025 automated elections. Bagamat makabago at high-tech kumbaga ang mga makinang ito, sinisiguro naman ng komisyon dadaan pa rin ito sa testing at mismong Department of Science and Technology ang bubusisi nito. Kami po, pinagkakatiwala po natin sa DOST. Maganda po yung may ganon. Sapagkat kung meron ka ng international certification, tapos meron ka pang DOST certification, kahit man lang software, at least po kahit paano, yung kumpiyansa natin ay tataas. At later on, baka kakayanin na nga ng DOST na mag-conduct talaga ng testing, hindi lamang sa software. Isasagawa naman ang testing sa Disyembre kasabay ng pagbibigay ng international certification para sa mga makina. Sa buong Asya, Pilipinas pa lang ang unang gagamit ng mga makinang ito sa pag-iimprinta ng balota. Pero nasubukan na itong gamitin sa US at sa Europa. Sa October 25, inaasahan na formal lang ito turn over sa COMELEC ang mga makina at dito susubukan kung kakayanin ba nitong mag-imprinta ng 1 milyong balota kada araw. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.